Yo, kamusta po kayo? Ito, marami tayong mga nakikitang post sa social media na sabi ng iba, meron po bang karapatan ng OFW na gawin ito na hindi sila magpadala ng pera sa Pilipinas? Meron po bang gagawin o pwedeng gawin ang ating gobyerno para pigilan ito at kung ano-ano pa? Well, ang lahat na sasabihin ko ay base sa aking pagkakaunawa sa ating freedom of speech, Bill of Rights, sa Constitution natin at kung ano-ano. Hindi po ako abogado. Okay, mukha lang akong abogago. Okay. Lalo na sa mga basher ko. Pero, pag-usapan natin ito. Ano ba ang karapatan ng mga OFW? Karapatan ba nilang hindi magpadala ng pera sa Pilipinas? O ano? Pag-usapan natin bukas siguro sa YouTube channel natin. Yung mandatory ba ang pagre-remit ng pera sa Pilipinas o hindi? Pag-usapan natin yung bukas sa YouTube channel natin. Pero dito, pag-usapan lang natin yung freedom of expression. Well, kung makikita nyo po dito, nakasaad po sa Section 4 of Bill of Rights in 1987 Philippine Constitution, sinasabi dito na it guarantees the freedom of speech, expression, and the press, as well as the right of the people to assemble peacefully and petition the government. So yung gagawin po ng OFW sa iba't ibang panig ng mundo is a form of freedom of speech. Hindi lang yun. Hindi lang kasi limited yun sa freedom of speech, expression, maaari din. Okay? And the press. Ito po, yung gagawin naman po ng mga OFW, hindi magpapadala ng pera is peacefully naman. Kasi wala naman sila technically wala sila physically sa Pilipinas. So nasa abroad sila. So in order na maipaabot sa gobyerno ang kanilang boses, ang ginagawa o gagawin nila simula ngayong araw na to ay hindi magpapadala. So I don't think that there is a compelling state. Pag sinabing compelling state, no, pwedeng gawing rest back ang gobyerno natin dito. Kasi kung makikita naman natin at alam niyo naman, 1 week lang naman na sinabi. Diba? 1 week lang naman. So I don't find any compelling state para pigilan ng gobyerno yung mga OFW na hindi magpadala. Ngayon, dumako tayo dito sa magkano ba ang kabuuan na nai-remit ng mga OFW. Kabuuan lahat po ng OFW sa taong 2024. Sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, personal remittances reached a record high of US dollar 3.7 billion in December 2000 and 2024. Last year lang yun December lang yun. Pero full year level, nasa 38.3 billion US dollar, highest to date. So we're talking about US dollar. Hindi natin pinag-uusapan ng Philippine peso. Kung yung 38.3 billion na yan, i-convert mo yan sa Philippine peso, malamang nasa trillion, 2 or 2.5 or maybe 2.3, 2.2 trillion. So trillion po ang pumapasok sa Pilipinas. 'Di ba? 2.2 let's say lang na 2.2 trillion pesos ang pumasok sa Pilipinas kabuuan last year. Okay, buong taon ng 2024. Ito po ay napupunta sa gobyerno. Tama hindi? Pero hindi to direkta sa gobyerno. Ito po ay direkta, remittances po yan direkta sa pamilya ng mga OFW. Na siya namang ginagamit ng mga pamilya ng OFW parang panggastos. Do you understand po? Para may panggastos sila. Okay? Nabanggit ko naman yan sa mga dati ko pang video, kung napanood nyo po, no? Sinabi ko na isa sa pinagkakakitaan ng Pilipinas ay ang serbisyo, okay? Mga produkto, pag-aangkat, pag-e-export, pag-i-import, whatever, mga BPO, remittances ng mga OFW. So lahat ng mga bagay na yan sa loob ng Pilipinas, pera pumapasok, napunta po sa gobyerno. So pinag-uusapan natin na 2.2 trillion pesos or equivalent ng 38.3 billion US dollar sa kabuuang taon ng 2024 na pumasok sa Pilipinas, remittances po yun. Pero hindi po yun pumunta directly sa gobyerno natin. Pumunta yan o napunta yan sa bulsa ng mga pamilya natin na siya namang ginagamit pambili ng ganito, pangpapaaral, tuition fee, pagpapagawa ng bahay, pambili ng lupa, and etc. etc. So para lang maintindihan po ninyo mga kababayan, I'll give you an example. Nag-birthday yung anak mo, magpapadala ka, kasi magbe-birthday yung anak mo, magpapadala ka ng pera. So yung gagastusin para may panghanda, bibili sa
grocery. So yung pinamili mo, binayad mo, o ngayon, syempre may tax yun, papasok yan sa ekonomiya natin. Do you understand po? Nagpagupit ka. O, saan papasok yun? Sa gobyerno natin, yung mga tax, kung ano man. No? Maliban na lang kung nagpagupit ka sa kanto lang, kaibigan mo lang, wala naman sigurong bayad o tax resibo, whatever. No? Basta kayo po ay bumili na may resibo, may tax, pasok yun sa gobyerno natin. Do you understand po? Pero yung ibig ko sabihin kung bakit sinasabi ko dito na yung po remittance po natin hindi tumama directly sa gobyerno natin, sa kaban ng bayan. Okay? Sa budget, whatever. Ito po ay pumapasok lamang kapag ginastos na. Naintindihan niyo ba kapag ginastos na ng kamag-anak mo, ng asawa mo, kabit mo, hindi asawa mo lang. Kaya po, ang sinasabi ko po kanina, meron pang posibleng gawin ng gobyerno natin para pigilan yung OFW. Ang sabi naman po ng mga OFW, 1 week lang naman. So, pagpalagay na lang natin na yung 2.2 trillion pesos na nai-remit last year. Tapos, for example lang ay hindi naman kasi isang taon. Hindi naman nila sinabi isang taon ng ano. So, let's say, 50% o 40% ng mga OFW hindi magpapadala. Okay? Sinadya, yung sadyang hindi magpapadala, kahit mayroon sila ipapadala, I don't think so na babagsak ang ekonomiya natin. Hindi siya magko-collapse. Okay? Kasi 1 week lang Kaya wala ako nakikitang rason para rumesbak ang gobyerno. Do you understand po? Pero kung ang banta ng mga OFW ay a year, hindi magpapadala, okay, sa mga pamilya, magko-collapse ang ekonomiya natin. Tandaan po natin, yung remittances natin, mga OFW sa Pilipinas, malaking impact yun sa gobyerno natin, sa ekonomiya natin. So kapag mababawasan yun, babagsak ang ekonomiya natin. So kapag ka nagbanta ang mga supporter ng isang taon, dito na pwedeng gumawa ng hakbang, argumento ang ating gobyerno sa mga OFW. Do you understand? Kasi magko-collapse Pero dahil nasa 1 week lang, siguro sabihin na natin 20% ng naipapadala natin buwan-buwan, mawawala. So sabihin na natin nasa 50 billion, 40 billion pesos mawala sa gobyerno. Comparing po sa 2.2 trillion last year, mawawala lang is 50 billion, hindi masakit yon. Hindi masakit yon. Pero kung 1 year, ito na. May resback at may resback ang gobyerno natin. Sana meron kayo natutunan. Sana lang. Okay? Sana po talaga may natutunan kayo. Okay, yun naman gusto nyo, di ba? Ibalik ko yung mga ganitong content. So, tinuturo ko at binabalik ko. Panigurado, may bus na naman ako dyan. Maganda man sabihin ko, hindi. Putik na yan. Sige na.